Paano nga ba magkaroon ng maayos na buhay? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po muna si Jenrick Perita, Michelle Baal, and Cristino D. Maraming salamat po sa inyong mga comments at pagsubaybay dito sa ating daily devotions. Now, yung topic po natin ay patungkol kay Jesus, the cornerstone. Ang ating Panginoon Jesucristo, siya yung paanulukang bato. So in ancient construction, the cornerstone set the direction. Yung nung unang panahon, yung architecture, yung pagbibuild ng mga bahay or ng mga buildings, importante yung cornerstone. Yun yung nagsaset ng direction, stability, and alignment of the entire structure. Ephesians chapter 2 verse 20 declares Jesus as the cornerstone of God's new community, uniting Jews and Gentiles into one household. All teaching, identity, and mission align with Him. His role ensures that the church stands firm because God Himself established Christ as the unshakable foundation of salvation and spiritual growth. Sabi po sa Ephesians chapter 2, 19-20. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. So sabi po ni Apostol Pablo dun sa mga taga-Epeso. Mga taga-Epeso po kasi mga pagano yun iba yung religion nila. Sumasamba sila kay Diana at ang mga Diyos-Diyosan ng mga Grego. Pero nung nakakilala sila sa Panginoon, sabi ni Apostol Pablo sa kanila, membro na kayo ng pamilya ng Diyos. Members of His household. Built on the foundation. Ayan na. Yung pamilya ng Diyos, yung church, the body of Christ, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Si Kristo yung pinakapundasyon, cornerstone. So ito po yung mga katuruan po natin ngayong araw. Marami po itong mga verses na nilagay ko rito. Pwede nyo pong basahin. Kung gusto nyo mag-research ng malalim, sige po, pwede nyo pong isa-isahin. Now, primarily, itong verse na ito ay patungkol sa church. Ang pundasyon ng iglesia, ng pamilya ng Diyos, ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. He is the cornerstone. Yung cornerstone po, pundasyon po ito, pero mas higit pa sa pundasyon. Ito yung cornerstone. Ito yung pinakaunang bato na inalalatag. Pag pinag-usapan po natin yung cornerstone, parang ganito po siya, no? Siya yung unang bato na inilalagay. Tapos, pag nailagay yon, lahat ng mga bricks, lahat ng mga bato, doon ina-align. So, yung cornerstone, ito yung nagsaset ng direction ng buong structure. Now, nakikita niyo po itong building na ito. Ang tawag, nakikita niyo po yan, sobrang eskwalado. Ibig sabihin, yung mga engineer dyan, architect, mga karpentero, alam niyo yung sinasabi ko, no? Pag sinabing eskwalado, ibig sabihin pantay. Another building, yan, eskwalado. Ibig sabihin, naka-align lahat. Tama, maayos lahat. Naka-align. Now, noong unang panahon po, yung unang bato na inilatag dyan, yun yung nagsisilbing eskwala para ma-align yung buong structure. Kaya po dun sa definition natin, no? In ancient construction, the cornerstone set the direction, stability, and alignment of the entire structure. So pag nailatag po yung pinakaunang bato, sa atin po si Jesus yung pinakaunang bato na nilatag ng Diyos, yung buong structure ma-align, susunod doon sa panulok na bato. No, now, nung sinabi ng Biblia, na si Jesus yung cornerstone. Ibig sabihin, yung church
yung buong structure, yung church, isipin niyo po yung church parang building, pero hindi po siya building group of people po ito, mga tao po ito. Naka-align lahat ng mga tao kay Jesus. Kaya nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, upon this rock, I will build my church. Ibig sabihin, doon sa rock na yun, na si Jesus yung Messiah, naka-align lahat, yung buong church doon. Sa confession ni Peter na Jesus is the Messiah, the Son of the living God. So, tandaan po natin yung church, ang pundasyon ng church, ang cornerstone, nakatayo ang church sa ibabaw ng bato at ang bato ay si Kristo. He is the cornerstone. Pangalawa po, hindi lamang po ito sa church applicable. Applicable po ito pati sa ating pamilya. Ang pundasyon po ng ating pamilya ay walang iba kundi si Kristo. Wala na dapat iba pa. Si Jesus ang pundasyon ng pamilya. Kapag ang pamilya ay hindi nakatayo sa matibay na pundasyon, kagaya po ng ating Panginoon Jesucristo, isipin niyo po, magulo ang buhay, magulo ang relasyon, magulo ang buhay mag-asawa, magulo ang pamilya, walang maayos na direksyon, hindi naka-align sa mga principles ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya po si Jesus, siya yung pundasyon ng ating pamilya. Yan yung battle cry natin, yan yung pinaglalaban natin. Kung ikaw ay nag-iisang Kristiyano sa pamilya mo, mission mo na yung buong pamilya mo ma-align kay Kristo. Kasi si Kristo yung cornerstone. Hanggat hindi na-align yung pamilya mo sa prinsipyo ni Jesus Christ, sa katuruan ni Jesucristo, magulo ang buhay. Kaya po yung tanong natin ngayong araw, paano ba magkaroon ng maayos na buhay? Alam niyo po mga kapatid, yung maayos na buhay, napakahirap makamtan. Napakahirap makamtan. At actually, walang ibang kaparaanan para maayos yung buhay natin kung hindi sa pamamagitan ng cornerstone si Jesus. Kailangan ma-align lahat sa prinsipyo at katuruan ng ating Panginoon Jesucristo. Tsaka lang magkakaroon ng kaayusan sa ating mga buhay. Now, huwag niyo pong asamin magkaroon ng magarang buhay, mayaman, well and good kung meron, 'di ba? Kung maganda buhay mo, mayaman ka, well and good. Pero mayroon pa mas maganda diyan Ang mas maganda diyan, maayos na buhay. Kasi maraming tao, maganda ang buhay ayon sa paningin ng iba. Papasyal-pasyal, pakain-kain dito, punta roon. Ang gaganda ng pinapakita sa social media. Pero yung relationship naman, deteriorating. Hindi maayos yung relasyon sa pamilya. So, pwede kang magkaroon ng magandang buhay, pero hindi maayos. Pwede kang maging mayaman yung iyong pamumuhay, pero hindi maayos. Pwedeng, sa paningin ng iba, ideal ang iyong family, pero hindi maayos. Kaya po, napakaganda na asamin natin ang maayos na buhay kaysa sa mayaman at maganda sa paningin ng iba. Now, paano magkaroon ng maayos na buhay? Maayos na pamilya? Paano magkaroon ng kaayusan? Simple lang po, si Kristo ang pundasyon. Kapag hindi si Kristo ang pundasyon, hindi po magiging maayos ang ating mga buhay. Pangatlo po, Jesus is the compass for your decisions. Ang ating Panginoon Jesucristo po, siya po yung compass. Nagbibigay ng direksyon sa atin. Si Jesus yung ating standard kung tama o mali ba yung ginagawa natin. Si Jesus yung standard pag meron tayong desisyon na gagawin. Ang lagi nating tanong, ano bang sa desisyon na ito yung matutuwa si Jesus? Siya yung compass. Siya yung nagbibigay ng direction. Now, kapag hindi si Jesus yung cornerstone mo, hindi siya yung nagbibigay ng alignment. Yung buhay mo, kung baga sa bahay, magiging tabingi, hindi eskwalado, hindi maayos, hindi maganda. So, sa bawat desisyon na gagawin natin, gusto mo talagang magkaroon ng kaayusan sa iyong buhay. Lagi mong tanungin, Lord, ito bang desisyon na gagawin ko? Ito ba yung magpapasaya sa iyo? Ito ba yung tamang desisyon para sa iyo? Hindi according to our opinion, hindi kung anong feeling ko na magandang gawin or gusto kong gawin. Laging ang tanong, Lord, ito ba yung gusto mong mangyari? Ito ba yung gusto mong gawin? Ito ba yung kalooban mo? So, Jesus is the compass for your decisions. Now, sa application po natin, number 1, align your life
and family to Jesus. Mission po natin yan. Again, si Jesus Christ, He is the cornerstone. Unang-una, cornerstone of the family of God, of the church, of the people of God. Pero yan po ay extended sa mga pamilya natin. Kaya po yung church ay magkakaroon talaga ng kaayusan dahil nakatayo yan, nakatindig yan kay Jesus the cornerstone. Ganun din po sa ating pamilya. Ginugol po natin na yung ating buhay at ang ating pamilya ay naka-align kay Kristo. Now, kung nahihirapan kang i-align yung pamilya mo kay Kristo, kahit share ka ng gospel sa kanila, may time din sila. Kung matigas ang ulo nila, matigas ang puso nila, huwag ka mag-alala. May time din si Lord sa kanila. Ang importante, unahin mo yung sarili mo, ma-align kay Kristo. Pag na-align yung buhay mo kay Kristo, pananalita mo, behavior mo, ugali mo, makikita din nila yun. And later on, pati sila maa-align na kay Kristo. Number 2, apply the principles of Christ to your decisions. I-apply mo yung mga prinsipyo ng ating Panginoon Jesucristo sa iyong mga desisyon. Kaya napakalaga na binabasa natin yung mga teachings ni Jesus, principles ni Jesus, mga katuruan sa Biblia. At pag gumawa tayo ng desisyon, ina-apply natin yung mga prinsipyo, mga natutunan natin sa ating mga desisyon sa buhay. Asahan mo, kapatid, walang prinsipyo sa Biblia na i-apply mo sa buhay mo na ikapapahamak mo. In fact, kapag in-apply mo ang prinsipyo ng Biblia, kumbaga sa structure yan, kumbaga sa bahay yan, eskwalado yung bahay mo, maayos. Parang ganito, eskwaladong-eskwalado, no? Merong kaayusan. Bakit? Kasi hinahayaan mo na yung prinsipyo ng Diyos iayos ang buhay mo. Huwag mong isipin na kaya mong ayusin ang sarili mong buhay. Hindi mo magagawa yun. Kailangan mo ng udyok o prinsipyo ng Biblia. Udyok ng Santong Espiritu. Kasi yung mga sasabihin sa'yo ng Santong Espiritu, mga pangusap sa'yo ng Santong Espiritu, yun ang mag-aayos ng iyong buhay. Yung mga prinsipyo ng Biblia na ipapaalala sa iyo ng Santong Espiritu, yon ang mag-aayos ng iyong buhay. So, apply the principles of Christ to your daily decisions. Pangatlo po, achieve a beautiful and stable life. Now, yung beautiful life, achievable naman siya yung magandang buhay ayon sa standard ng Diyos. Pero magiging beautiful ang iyong buhay kung meron niyang stability. At yung stability po, nakadepende yan sa kung anong klaseng pundasyon meron ka. Parang yung building, no? Kahit anong ganda niyan, kung hindi stable yan, pagdating ng lindol, paggibayan, at walang maganda sa giba na bahay. So yung stability, importante para mo masabing yung isang bahay ay talagang maganda. Kailangan matibay yan, maayos yung pundasyon. Now, pagdating sa ating mga buhay, mga kapatid, we can achieve a beautiful and stable life if our lives, our family, yung buo nating pamilya ay nakatindig, nakatayo. Our family is built on Christ. Kaya po, battle cry talaga natin everyday yan na yung buong pamilya natin makatindig sa matibay na pundasyon. At wala nang ibang pundasyon kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Gusto mo ba ng maayos na buhay? Jesus must be your foundation. He is the cornerstone na mag-a-align, magsaset ng direction sa ating mga buhay. Now, para po sa ating discussion, how can you practically build your life on Jesus, our strong foundation? At tayo po yung manalangin. Father, thank you for giving Jesus as the cornerstone of my life, my family, and of the church. When I'm tempted to build on my own wisdom or strength, remind me that only Christ
provides a foundation that will never crack or shift. Shape my values, attitudes, and choices according to His truth. Remind me always that if Jesus is not my foundation, my life would not be beautiful, meaningful, and successful. Align every part of my life according to the direction set by Christ. I entrust all my decisions to you. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na alas 5 ng umaga, gising na. And I hope meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito. Now, kung meron po kayong gustong i-share, na bless po kayo, may natutunan kayo, paalam nyo lang po sa comment section right below this video. Na-appreciate ko po yung inyong mga comments. At magkita-kita tayong muli bukas, alas 5 ng umaga dito po sa ating Daily Devotions.